Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 16 to 30, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paka-check na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces, what is coming to you September 16 to 30. Okay, a leg up. So a leg up is about help, tulong, suporta, assistance. So it's either ikaw yung magbibigay ng tulong, assistance, or ikaw yung tutulungan, no? In case of kailangan mo ng tulong. Okay? So maganda yan kasi you are always parang may backup, no? Oo, bina-backupan ka lagi ng universe. Kumbaga, the spirit has, the universe has your back. Oo. Let's see what else. You have to the sea. Yung iba sa inyo, you are going with the flow. Pisces. Kumbaga, sa ngayon, hindi nyo pinipressure yung sarili nyo sa mga gusto nyong ma-achieve sa buhay. Pwede kasing, the more na napo-frustrate kayo, or the more na parang pinipilit nyo na mangyari ang isang bagay, the more na hindi siya nangyayari or hindi natutuloy. Kaya ngayon, you're just going with the flow kung saan ka dalhin ng tadhana. Oo. You also have exchanging gifts. So, maaring meron kang surprise, no? Ngayong second half ng September, pwedeng unexpected gift from someone. Very precious ang gift na to. Pwedeng galing sa mahal mo sa buhay or sa friend. Yung iba, pwedeng you're going to, meron kayong aalagaan na pet. Oo. Pwedeng mag-a-adapt kayo ng pet dog, pet cat, or kahit anong pet. Or pwedeng may magre-regalo sa inyo. Okay, let's see your overall energy. September 16 to 30. Ooh, 8 of Cups. I think, tinan mo meron na namang river dito. Oh. May bodies of water. Body of water. So, meron kang tatalikuran, no? Para i-explore ang ibang bagay. So, parang decided ka talaga dito where you want to go. Oo, parang meron kang susundan eh. Susundan mo kung saan ka dadalhin ng tadhana. So, maaring meron kang mga pangarap or gusto mong gawin sa buhay mo na hindi ka na maghihintay kung mangyayari yun sa'yo eh. Kumbaga, ikaw na mismo yung gagawa ng action kung paano mo makukuha yun. And at the same time, hindi ka rin kukontra sa kung saan ka dadalhin. So, for example, gusto mong mag-abroad, kaya lang wala ka namang ginagawang paraan para makapagtrabaho abroad. So, mag-a-apply ka, alam mo yun, alam mo na yung mga actions na gagawin mo, or meron ka mga kukontakin na tao na nasa abroad para magpa-assist, no? May magpatulong, kung ano yung dapat mong gawin para makarating din sa bansa na pinagtatrabahuhan nila, no? Something like that. So, kapag nakita mo na walang nagiging aberya, parang tinitake mo yon as a sign, signal or sign na senyales na nasa tamang landas ka, na ayun yung path talaga. Pero once na merong naging balakid, problema, na alam mong ginawa mo naman yung part mo pero wala pa rin nangyari, it only means na it's not for you. So parang you're just going with the flow. Your challenge is the Page of Pentacles. So as a challenge, yung iba sa inyo, may mga sinisimulan kayong negosyo, trabaho, business, career, na sa una parang nangangapa pa kayo. Syempre, bago ka pa lang, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng malaman agad lahat-lahat ng dapat mong gawin sa isang araw lang, sa isang linggo lang. So, yung skill set na de-develop yan over time, 'di ba?
So, do not pressure yourself, no, kung ano yung kailangan mong matutunan for today. So, dun ka lang muna mag-focus. So, your opportunity, the Knight of Wands. So, exploration. So, I think meron kang mga opportunity ngayon to see other options around you. Pwede kasing mas, ano ka ngayon, uh, inspired, excited, mas malakas ang loob na mag-explore ng mga opportunities sa paligid mo. Your blessing is, wow, o, di ba? Ang ganda ng blessing. The Chariot. The Chariot is success. Kapag may motion, may movement, gumagalaw ka, ginagawa mo yung part mo, then definitely you are leading or one step closer. Every move mo is one step closer to your goals. Mm-mm. So, ngayon, you know where you want to go. Alam mo kung saan ka papunta. And you will be blessed with clarity, no? Malalaman mo saan ka mas mapapabuti. This is definitely movement. Pwedeng paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho. Oo. Or you are taking a different direction ngayon. Parang sinusundan mo kung ano yung gusto ng puso mo. Your money, career, finances. O, diba? Ten of Pentacles. Stability, Six of Swords. And the Six of Pentacles. Wow. So, yung iba talaga sa inyo, Pisces, if you are planning to travel abroad or lumipat ng trabaho, ng bahay, there is someone who's going to support you with the Six of Pentacles. And this is going to happen. Meron tong stability na ibibigay sa'yo. Maaring mas suswertehin ka doon sa trabaho na yan, sa business na yan na papasukin mo. At mas ma-enjoy mo yung fruits of your labor. Kumbaga, makikita mo yung resulta ng pinagpaguran mo. Sa love life, Four of Swords, oy, yung iba naman sa inyo rito, meron kayong iniwan na relationship in the past. Oo, so ngayon, nagsisimula kayong muli. Kasi nakamit nyo na yung kalayaan na yan. And na-realize nyo na ang laki pala ng mundo, ang dami palang pwede mo pang gawin dahil you were restricted dahil sa relationship na yon. So ngayon, you are also healing, may mga bago kang ine-explore sa buhay mo, mas open ka ngayon for new experiences na makakatulong sa pag-heal mo completely. And nagiging exciting na ngayon ang iyong love life. So yung iba sa inyo, pwedeng merong new beginnings, like merong bagong spark with someone romantically. Oo. Pwedeng itong person that you're dealing with is a fair man. Maputi siya. Or blonde yung hair. Oh, foreigner. Yung iba, ha? Foreigner or blonde yung hair niya. Or pwede rin siyang medyo may edad na. No? Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Yes, palaban. Palaban ng mga Pisces. Kumbaga, hindi nyo uurungan kung sino man yung mag-challenge sa'yo. Oo, na parang you will stand your ground. Hindi ka magpapabully sa iba. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay, so maaring iba sa inyo, pwedeng kayo to na meron kayong gustong gawing pagbabago sa buhay nyo, pero parang pag gagawin nyo na, hindi na kayo kikilos. So, you really need to inspire yourself, motivate mo ang iyong sarili para ma-explore mo pa yung ibang bagay na hindi mo akalain na magugustuhan mo pala, mag-e-enjoy ka pala, or dun ka pala mas magiging successful. Heart medicine. Oh, 'di ba? Let go. Let go of that which does not serve your highest good. So, meron kang ile-let go na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad, sa iyong peace of mind. This can be a relationship, a situation. So, this is part of your healing. Yung iba sa inyo, may kinalaman to sa relationship. Na alam mong hindi na nagbibigay ng peace of mind sa'yo, very toxic yung situation. So, you will just let that go and
continue to heal. So, part yan ng iyong healing process to also take care of yourself and try new things. Embrace itong mga bagong simula na nag-o-open sa'yo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!